Muli po nating binabalikan ang ating series sa Book of Romans. Samahan ninyo ako sa Romans chapter 6, verses 15 to 19. Romans chapter 6, verses 15 to 19. Ano nga? Magkakasala baga tayo dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin na yaong inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay at maging sa pagtalima sa ikapagiging matuwid. Datatuwa't salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay maging mga alipin kayo ng katuwiran. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman. Sapagkat kung paanong inyong inihahandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katuwiran sa ikababanal. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkakabasa at lalo na ang mga pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Malaya ka na bang magkasala? Mga kapatid, kung babalikan natin ang Romans chapter 6, verse 14, malinaw pong sinasabi doon ni Paul na ang mga mananampalataya ay wala na sa ilalim ng kautusan. Malaya na sila mula dito. Sila'y napapasailalim na sa halip sa kapangyarihan ng biyaya. Now, ang tanong ngayon sa verse 15, ang ibig po bang sabihin nito ay malaya na sila gumawa ng anumang kasalanang naisin nilang gawin? Yayamang wala na nga sila sa ilalim ng kautusan. Ang pagiging nasa ilalim po ba ng biyaya ay isang lisensya? Ito po ba'y maaaring gamiting justification upang gawin na ng mga mananampalataya ang anumang maibigan nila? May mga nagtatanong pa nga, hindi po ba kaya maging subject ito sa maraming mga pag-aabuso? Sa bagay na iyan, mga kapatid, ay mabilis at mariin ang tugon ni Paul. Doon po sa dulong bahagi ng verse 15, ang sabi niya, huwag nawang mangyari. Mga kapatid, ang kasaganaan po ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay hindi dapat mag-encourage sa sino mang mananampalataya sa lalo pang paggawa ng kasalanan, sapagkat doon nga mismo sila pinalaya, sapagkat doon nga sila mismo hinango ng Diyos. Bukod pa po sa katotohanang may flip side, ang kalayaang ating pinag-uusapan. At yan po ay ang pagsisimula na ng pagiging alipin naman nila ng Diyos. Alipin ng katuwiran.
Kapag ka ikaw ay lumaya na mula sa ilalim ng kautusan, mula sa kapangyarihan ng kasalanan, ito ay simula ng iyong lakbayin bilang isang alipin ng Diyos. In fact, hindi nga ang kalayaan ang pinakatampok na paksa sa passage natin ngayong umaga. Ang dominante dito ay ang slave imagery na ginamit ni Paul upang bigyan diin ang mensahe niya. Hindi po tinatanggap ni Paul ang anumang malabong kaisipan. Hindi po tinatanggap ni Paul ang anumang hindi malinaw na interpretasyon sa tunay na kalikasan ng biyaya. Huwag nating guluhin, huwag nating palabuin ang kahulugan nito. Lalo na't kung ito, mga kapatid, ito ang hindi matatanggap ni Paul. Kung ito ay inihiwalay sa mas observable na pang-araw-araw nating pamumuhay. Sapagkat kapag pinag-uusapan ang biyaya ng Diyos, dapat nating tandaan lahat na hindi lamang kapatawaran ng mga kasalanan ang pinag-uusapan natin. Dapat pong maging malinaw sa ating lahat na nakapaloob din dito ang kapangyarihang nagmumula sa Diyos, sapagkat ang biyaya po ng Diyos ay lubhang makapangyarihan. Nagwawasak po ang biyaya ng Diyos ng kapangyarihan at pagkapanginoon ng kasalanan sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Bukod pa po dito, ang kasalanan din para sa mga mananampalataya ay hindi lamang simpleng kawalang ingat. Hindi gayon ang ating definisyon at hindi gayon ang ating tanaw. Kung tayo'y tunay na mananampalataya, hindi gayon ang ating unawa pagdating sa usapin ng kasalanan. Hindi po ito simpleng kapabayaan kaya nahulog sa pagkakasala. Mga kapatid, para sa mga tunay na mananampalataya, ang pamumuhay sa kasalanan ay isang uri ng pamumuhay na lubhang lihis. Ito isang uri ng pamumuhay na kontra sa kung sino na tayo kay Kristo at kung sino na ang nagmamay-ari sa atin. Sino na ang pumapanginoon sa atin? Pakatandaan po natin, tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos mula sa paghatol ng kautusan at mula sa poot ng Diyos upang magsimulang lumakad. Tayo niligtas upang magsimulang tumahak sa landas ng katwiran. Hindi upang magpatuloy sa likong landas kung saan mismo tayo hinango na ni Kristo. Isang malaking kabalintunaan po kung magkakagayon. Now, ano po ba ang ibig sabihin ng wala na ang mga mananampalataya sa ilalim ng kautusan, kundi sila'y nasa ilalim na ng biyaya? Ang mga terminong yan ay makikita natin doon sa dulong bahagi ng verse 14 at ganun din dito sa verse 15 ng Romans 6. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, sa kasaysayan ng katubusan in the redemptive history, sa pagparito ni Kristo bilang Diyos na nagkatawan tao, ay dumating na rin ang panahon kung kailan silang mga nagkaroon ng kaugnayan kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi na kailangang mabuhay pa sa ilalim ng kautusan ni Moises, sapagkat sila'y pinaghaharian na at napapasailalim na
sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi ka na madidiktahan ng dapat ano ang hahawakan mo at hindi mo hahawakan. Anong gagawin mo at hindi mo gagawin. Tayo po ay pinalaya na mismo sa bagay na iyan. Malinaw ang salita o ang pahayag sa John chapter 1 verses 16 and 17. Sapagkat sa kanyang kapuspusan nagsitanggap tayong lahat. No excuse. Lahat ng mga mananampalataya ay merong steady and abundant supply of His grace. Amen? No excuse. Hindi na uubos ang anong klase? Makapangyarihang biyaya ng Diyos. Muli, sapagkat sa kanyang kapuspusan nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. Bakit? Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moses ang kautusan. Pero ang biyaya at katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Mga kapatid, ang tangi pong kayang gawin ng kautusan ni Moises ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Malinaw yan sa Romans 3:20. Wala itong kapangyarihang bigyan ng kakayahan ng sinuman na makasunod dito, sapagkat mahina ang tao sa laman. Romans 8 verse 3. Kaya isang walang pinatutunguhang adhikain kung inaakala ng isang tao na siya'y magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa kanyang pagsunod sa bawat titik ng kautusan, sapagkat imposibleng masunod ang bawat titik ng kautusan. At yan ay totoo at aplikable maging sa buhay kabanalan ng mananampalataya. Muli, ang kautusan ni Moses ay walang kapangyarihang bigyan ng kakayahan ang sino man na makasunod dito. Pero sa gitna po, mga kapatid, sa gitna po ng kawalang pag-asa, ay ano po ang mabuting balita? Ang sabi ni Apostle Paul sa Titus 2:11, napakita ang biyaya ng Diyos. Amen? Napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ano kasunod nun? Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuhan at sa mga kahalayan ng salibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Amen? Ang biyayang nagliligtas at nagliligtas ng lubos ay biyaya ding nagbabanal. Ay biyaya ding nagsasakdal, biyayang may kakayahang lubusin ang sinimulan sa bawat isang mananampalataya. Sa bagay na ito ay makatutulong ang banggit ni Douglas Moo at bayaan niyong basahin ko siya. Paul says, in God's grace, not only a liberating power, but a constraining one as well. The constraint of a willing obedience that comes from a renewed heart and mind. And ultimately, kanyang sinitas o kanyang ibinigay bilang referensya ang Galatians 5:17 to 24 at Romans 8:4-9, and ultimately the impulse and leading of God's Spirit. Mas makapangyarihan yan, mga kapatid, kaya sa pagkabisado at pagtatangkang sundin at gawing gabay sa iyong pamumuhay ang mga kautusan ni Moses. Mas makapangyarihan ang inilagak
na ng Diyos sa kalooban mo. Ang banal na Espiritu na siya nagbago ng iyong puso, na siya nagbibigay sa iyo ng kakaya lumakad sa daang matuwid na kaaya-aya sa kanyang harapan. At kahit na ikaw sa tingin mo ay isang baguhan o marahil ay simple o maliit na mananampalataya, it does not matter. Ang biyaya ng Diyos ay available at ipinuprovide, hindi lang available, kundi pinuprovide ng Panginoon sa bawat isa sa atin. As we move on, basahin natin ang verse 16, Romans 6:16. Hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, kayo'y mga alipin na iyong inyong tinatalima? Maging sa kasalanan sa ikamamatay o maging sa pagtalima sa ikapagiging matuwid. Dito po sa verse 16, nagbigay si Paul ng rason o kadahilanan kung bakit hindi maaaring mamuhay sa kasalanan ang isang nabubuhay na sa ilalim ng biyaya. Ang sabi po niya, hindi ba ganinyo nalalaman? Ganon siya nagsimula. Pahiwatig po ito na ang asa ni Paul, dapat alam na ito ng mga mananampalataya, sinusulatan niya. Kaya tila pag may pagtataka pa nga teka muna, hindi ba ninyo nalalaman? Of course, hindi yun ganun sinabi ni Apostle Paul dahil hindi Bulakenyo si Apostle Paul. Di ba? Eka lang natin yun. Pero in so many words, amen? Parang sinasabi niya, dapat pamilyar kayo sa bagay na ito. Pamilyar dapat kayo kahit nung hindi pa kayo mga mananampalataya. Alam niyo yung simpleng bagay na ito. Ano yung simpleng bagay na ito? Kung kanino mo inihahandog ang iyong sarili, sa kanya ka nagpapalipin. Siya ang iyong magiging Panginoon. Sa panahon po ni Paul, kaya inaasahan ni Paul na pamilyar ang mga kausap niya dito sapagkat sa panahon ni Paul ay karaniwan pong kaugalian ito. Inihahandog, iniaalok ng isang tao ang kanyang sarili sa iba upang magpaalipin. Sa gayoy, makatataka siya marahil sa desperado, mula sa desperado at mahirap niyang pamuhay. So, karaniwan palang pag-uugali nung araw na kung masyadong desperado at napakahirap ng pamumuhay mo ay ihahandog mo ang iyong sarili sa isang may kakayahang kupkuping ka. Ihahandog mo ang sarili mo bilang isang alipin. So doon ang gagaling si Apostle Paul. Na mahalagang maging klaro ito, mga kapatid, sa liwanag ng katotohanan ito, mahalagang maging klaro sa mga mananampalataya na nakipag-isa na kay Kristo, na nakahulagpos na sa kapangyarihan ng kasalanan, na kapag palagi pa rin, mahalagay salitang pa rin, kapag po palagi pa rin nating pinakikinggan ng mapang-akit na tinig ng tukso, kapag palagi pa rin bumibigay tayo dahilan dyan, muli po nating dinadala ang sarili natin sa kalagayan ng pagiging alipin ng kasalanan. Sapagkat by definition po, ang isang alipin ay utusan. Ang isang alipin ay tagasunod ng iba. Ang buo niyang pagkatao ay nakaugnay sa kung ano ang mga nais ng kanyang pinapanginoon. At yan po, mga kapatid, mismo ang punto ng Panginoon. Ang sabi niya sa John chapter 8 verse 34, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan.
Sa pagkakataong ito ay makatutulong ang isang ilustrasyon, probably an imperfect one, but a good illustration I would say, na ibinigay ni Mark Vrogop. Ito ang sabi niya, babasahin ko sa wikang Ingles. Let's say you are a barista at the local Starbucks. When you arrive at work, your time is no longer your own because Starbucks is paying you for your time. So when you punch in, nag-attendance ka na. Huh? So when you punch in, you are no longer free to do whatever you want. You are at work, and your time is directed by your supervisor. It doesn't matter what you would like to do or what you feel like doing, you are at work. So you should work. A failure to understand this would mean that you lose your job because you cannot be paid for not working. Amen? And it is fair to assume that if you should work for Starbucks, you will actually work for Starbucks. Hindi naman pwedeng employed ka sa Starbucks, sa McDonald's ka pumapasok. But it also means that if you visit a Starbucks on your day off and you start to clean the store, make a chai tea latte, or work the cash register, people will assume that you are an employee. Why? Because there is a connection between your actions and your job. They are very linked. Amen? So paano ang application nito? Kung mananampalataya ka, pero patuloy na natatagpuan ka na nagsasalitang parang isang hindi mananampalataya, pumupunta sa mga lugar at nagpaprioridad ng mga bagay na prioridad at pinupuntahan ng mga hindi mananampalataya. Sabi nga, kung ikaw ay amoy kambing, lakad kambing, tunog kambing, hindi malayo, sasapantahin ng mga taong nasa paligid mo, ikaw ay kambing. At hindi rin malayo na talagang ikaw ay kambing. Kung sa buong panahon ay gayon ka. Amen? Nakukuha ninyo, mga kapatid? So muli, nililinaw ni Paul sa mga manampalataya na sapagkat hindi na sila alipin ng kasalanan, dapat huwag na silang mamuhay na para bagang alipin pa rin nito. Bakit napakahalaga para kay Paul itong bagay na ito? We may take it lightly, pero please don't. Huwag mo i-congratulate ang sarili mo dahil dumadalo ka naman once a week. Kung hindi man once in every blue moon. No. Ang biblical na pananaw at pagtuturo ay mas seryoso kaysa nakagawian natin. Klaro po kay Paul ang seryosong konsekwensya kung ang pagsunod sa katwiran ay patuloy na wawalaing halaga natin. Ano po ang sabi niya? Ano ang konsekwensya nito? Doon sa verse 17, kamatayan. Kamatayan. Walang hanggang kamatayan.
Walang hanggang pagkawalay mula sa presensya ng banal at maluwalhating Diyos na sa mismong konsekwensya at ultimate na parusa sa kasalanan. Regardless kung anong karatula ang isinabit mo sa sarili mo, ultimately, ano ang tinatahak mo ang landas? Ano ang mga pinagpapahalagahan mo? Ito'y usapin, hindi lamang ng puso, mahalaga yon, pero ito'y usapin ng observable na katibayan ng pagbabagong ikine-claim natin na ating naranasan. Amen. Pero ito yung encouragement sa ating mga kapatid. Yung kamatayan, doon yun sa 6:16. Now, let's move on now to verse 17. Ito yung hope The message of hope. Datatuwa't salamat sa Diyos. Amen? Datatuwa't salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging, past tense, bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matilimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Mga kapatid, hindi po posibleng maging neutral ang mga mananampalataya pagdating sa usapin ng kung sino ang kanilang papanginoorin. Ang sabi po ni Paul, nagpasya mula sa puso, hindi mula lang sa labi. Nagpasya ang mga mananampalatayang sinusulatan niya at decisive yun. Hindi mahirap, hindi madali ang humalagpos sa mga bagay na sobra mong minamahal. Hindi madali ang humulagpos sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo, nagbibigay ng maging hawang pakiramdam sa'yo. Hindi yon madali. Kaya klaro kay Paul, kung sino pasasalamatan, salamat sa Diyos. Nagpasya kayo mula sa puso nyo, hindi mula lamang sa labi ninyo. Na tumalima, napasakop sa aral, sabi. Sa gospel na ipinangaral sa kanila. Dati silang alipin ng kasalanan, oo, pero hindi na ngayon at hindi na kailanman. Amen? Ang sabi, kayo'y naging mga matalimahin sa puso. Yun ang sabi ng verse 17. Ang binabalikan po ni Paul dito ay ang araw na nakakilala ang mga mananampalatayang ito sa Panginoon. Araw ng kanilang conversion. Yun yung araw na sila'y naging matalimahin sa puso. Yung araw kung kailan kinilala nila, yung araw na kung kailan nagpasakop na sila sa pagkapanginoon ni Hesukristo. Sapagkat para kay Paul, ang pagsampalataya kay Kristo at ang pagpapasakop sa kanyang pagkapanginoon ay hindi maaaring paghiwalayin. Hence the term obedience of faith. Hindi, simply you pay lip service to God. You are my Savior, I worship you, etc. Pero I'll do what I want to do, I'll go where I want to go, etc. No. Muli, yung pagsampalataya kay Kristo at pagpapasakop sa kanyang Panginoon na hindi maaaring paghiwalayin. Malinaw yan.
Doon sa Romans 1:5 at 16:26 kung saan natin makikita yung terminong obedience of faith. At yan ang dahilan. Bakit nangangaral si Apostle Paul at ang mga kasama niya? Ang nais nilang makita ang end result ng ganitong mga pangaral na ang mga bansa ay sumunod na may pananampalataya. Sumunod, taglay ang pananampalataya. At mga kapatid, hindi po ba yan ang mismong bahagi ng New Covenant promise na nasulat sa Old Testament? Ang isa dito, mababasa natin sa Ezekiel 36, beginning verse 26. At hindi nagbibiro ang Diyos dito. Hindi siya makapagsalita lamang. Alam natin, mga kapatid, na kailanman ang Diyos na ito na tapat ay hindi nagsisinungaling. At kung anong sinasabi niya, ginagawa niya. At ano sinabi niya, gagawin niya. Again, Ezekiel 36, beginning verse 26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa o espiritu. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. At inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. And that's, that's the very big difference between the Mosaic Law and the New Covenant. Ang pwede lang gawin ng mga kautusan ni Moses, utusan tayo. Pero ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Kristo, pagkatapos na mag-utos, ay nagbibigay ng kakayanan sa pamamagitan ng biyaya na lumakad alinsunod sa kanyang mga utos. Amen? Now, malinaw po mga kapatid na ang pagtalima mula sa puso ay isang kakayahang gawa at bigay lamang ng Diyos. Kaya nga, salamat sa Diyos. Ano ipinagpapasalamat sa Diyos? Kung babalikan natin ang verse 17, salamat sa Diyos na kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. No, karaniwan pong ginagamit ni Paul ang terminong ito upang tukuyin ang nangyayaring transmission o pagsasali ng katuroang Kristiyano sa iba. As ang isang halimbawa po nito ay mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 11 and the verse is 2. Mababasa na din natin yan sa verse 23 at sa 1 Corinthians 15:3. Pero tayo sa 1 Corinthians 11:2, sabi, kayo'y aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naaalala ninyo ko at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. So sa karaniwang gamit, yon ang ibig sabihin noong kayo'y naging mga matalimahan sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo, yung salitang pinagbigyan sa inyo. No, I don't know kung napansin ninyo, pero sa pagkakataong ito, tila na baligtad. Ang mga mananampalataya po, ang sinasabing ibinigay, hindi yung aral ang ibinigay sa kanila, kundi sila ang ibinigay sa aral. Kung ito mga mananampalataya, sila ang nilagay doon. Get it? Ang mga mananampalataya, sinabing ibinigay, inilagak sa aral. Sa halip na ang mga aral ang inilagak sa puso ng mga mananampalataya. Tila po ang nais bigyan diin ni Paul dito ay ang katotohanan na kung Kristiyano ka, ay para ka nang inilagay sa ilalim mismo ng autoridad ng mga aral ni Kristo. Kaya't kahit wala na ang Kristiyano sa ilalim ng mga kautusan ni Moses, sila naman ay huhubugin, sila naman
ay gagabayan alinsunod sa mga aral na kinaroroonan nila ngayon. Ano yung aral na kinaroroonan nila ngayon? Ang mga aral ni Kristo. 1 Corinthians chapter 9 and the verse is 21. Oo, mga kapatid, nandito ka na sa mga aral ni Kristo. Ito na ang magsisilbi mong tanglaw sa madilim na daan. Ito na ang magsisilbi mong gabay sa mga panahong may kalituhan sa mga pagpapasya. Dito mo kukunin kung anong dapat mong maging prioridad. Oh, mga kapatid, wala nang ibang klase ng mananampalataya kundi ang mga gayon. Ito na yung spear na kinikilusan mo. Ito na yung hangin na nilalanghap mo. Ang gospel of the Lord Jesus Christ. Amen? Oh, my. Ano sabi ngayon ni Paul sa verse 18? Romans 6:18. At yamang. Kaya hindi ubra dito, sabi ko nga sa inyo, hindi patagalan sa simbahan. Hindi. Kahit dito ka na lumaki, dito ka na tumanda, dito ka na nagkaugat, walang anuman yun. Maliban ang makita ang ebidensya nito sa ating tunay na pamumuhay. Amen? Yun po, ultimately, mga kapatid, ang gabay. Ano sabi ng Romans 6:18? At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Ang konsepto po ng kalayaan para kay Paul ay hindi yung mula ngayon pwede mo nang gawin ang anumang maibigan mo. Yeah, that's the world's definition of freedom. Amen? Yung malaya na ako. Malaya na akong wasakin ang buhay ko. No. Hindi po tunay na kalayaan yon. Pagpapalipin yon sa mga bagay na sa kalikasan ay hindi naman Diyos. Mga Diyos-Diyosan. Kung pinupurso mo yung anumang hinahangad ng kalooban mo, hindi ka totoong malaya. Dahil ang nagdadrive ng buhay mo ay kung ano yung hinahangad ng kalooban mo. At kung iyan ay mga Diyos-Diyosan dahil nagiging kompetensya ng tunay na Diyos sa puso mo, abay wala yang kakayahang ibigay. Ang mga pangakong Diyos lang ang may kakayahang magbigay. Amen? Akala mo lang kayang ibigay ng mga Diyos-Diyosan natin ang ipinangako ng Diyos. Kung hindi sila tunay na Diyos, hindi kailanman. Hindi nila kayang ibigay ang tunay na love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness. Pinipilit mo yung sarili mo. Nakatigasan mo na, napangatawanan mo na. Kilala akong Kristiyano, so might as well pumunta ako doon at nakakahiya naman. Pero kung ikaw lang sa sarili mo, gagawa ka ng sarit-saring excuse. Kung ikaw lang sa sarili mo, kung walang anumang ibang consideration, ang hindi mananampalataya, an unbeliever would rather be somewhere else kaysa saan siya ay mapa sa presensya ng Diyos at sumasamba. Totoo yun. Alam natin yan, mga kapatid. Alam natin totoo yung ating sinasabi na yan. Yung faithfulness nang gagaling sa Diyos. Self-control ay galing sa Diyos. Tanging sa pagtalima natin sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pag-alam sa mga katotohanan ng Diyos, tayo magiging tunay na malaya.
Kagaya ng sinabi po sa John chapter 8 verses 31 to 36. Now sa ating huling talata, Romans 6:19, nagsalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman. So sabi niya, ginamit ko itong slave imagery, kahit sa kabila ng mga limitations nito, para lang maintindihan nyo. So that I may be able to communicate to you. So that I may be able to drive my point to you. Muli, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman. Sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalo't lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. Dito po ipinapaliwanag ni Paul kung bakit ginamit niya ang slave imagery. Sinasariwa niya sa kanyang mga sinusulatan kung anong uri ng pamumuhay meron sila noon. Kung paano ang mga sangkap ng kanilang katawan ay pinagamit nila sa karumihan. You remember that? Nung ikaw ay adulterous pa, naalala mo yun? Walang hindi ka pwedeng gawin, wala kang hindi pwedeng biyahihin, wala kang hindi kayang gastusin dahil meron kang adulterous heart. Naalala mo yon nung naghahangad ka na yumaman, naghahangad ka na abutin ang lahat ng iyong mga pangarap. Naalala mo yon kahit walang tulugan, pwede ka. Ginagamit niya yung ilustrasyon na ito para i-drive yung point niya Ganyan kayo noon. Wala sa inyo yung maapektuhan ng kalusugan nyo para lang sapitan ng inyong laman. At pansinin kung paano niya binigyan diin na ang kasalanan kapag ka napapaalipin ka na dito ay walang kapusugan, walang kasiyahan. Napansin po ba ninyo yun sa talata? Balikan natin. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paanong inyong inihandog noon ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ano ang saan patungo at ng lalo't lalong kasamaan. Nakuha niyo yun? Kaya kapag ka nagpaalipin ng isang tao sa kasalanan, wala po yung kabusugan Wala yung kasiyahan. Palagi kang aakitin ng kasalanan sa lalo pang pagkabaon sa pagkakasala. You would keep on coming back and coming back and coming back. Kaya ka pabalik-balik because sin cannot satisfy you. It cannot. Hindi ka darating sa punto na sasabihin mo, ako'y husto na. Ako'y kompleto na. Ako'y satisfied na. Only Christ can complete you. So muling palagi kang aakiti ng kasalanan na lalo pang magpapabaon sa iyo sa mas malalim pang pagkakasala. Ayaw nitong tumigil kahit pata ka na, kahit simut ka na. Ang malungkot, wala kang excuse. Bakit? Sapagkat hindi ka pinilit. Ano sabi ng talata? Inihahandog nyo. Nakuha nyo yan? Malaya at masaya ka. Na inihahandog sa kasalanan. So we are guilty as charged, you see.
Hindi ka pinilit. Malaya mong inihahandog ang iyong katawan na kasangkapan ng karamihan. Pero muli, mga kapatid, salamat sa Diyos. May pag-asa, sapagkat dahil sa kanyang masagana at makapangyarihang biyaya, ang dating energy, ang dating pagkahumaling natin sa kasalanan, ang dating pagkahumaling natin sa maraming Diyos-Diyosan, ngayon ay maaari na nating ibaling ng maiparehong dedication para sa Diyos at para sa kasakdalan. Oh, mga kapatid, parang isang kandila. I still remember, nung nagsisimula ako ng pagpapasya na pumasok sa full-time ministry, ang ilustrasyon na nagpabalik-balik sa aking alaala ay ang isang kandila. Magliwanag ako, Panginoon, kahit ang ibig sabihin nito, ako'y matupok. Habang ako'y natutupok, lalo ako nagbibigay ng liwanag. Mga kapatid, sa maraming mga salita, sa madalit sabi, parang sinasabi sa atin ni Paul ay ganito: tama na. Huwag mo nang sayangin ang buhay. Huwag mo nang patuloy na sirain ang sarili mo. Dahil wala yang patutunguhan. Iiwanan ka nitong empty. Tinubos ka sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, hindi lamang mula sa kaparusahan, kundi maging sa tuluyang pagkawasak ng maikli mong buhay na maaari mo sanang gugulin sa mas makabuluhang kasakdalan na magdadala sa Diyos ng ibayong kaluwalhatian. Mga kapatid, lumakad tayo sa ilalim ng kapangyarihan at kalakasang nagmumula sa masaganang biyaya ng isang maibigin, tapat at hindi nag-iiwang Panginoon. Amen.